ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Parte na marahil ng kulturang Pinoy ang tsismis. Nasa bahay ka man, eskwelahan, trabaho o kahit sa simbahan. Alam mong may nagaganap na tsismisan. Ikaw kabarangay, hilig mo rin bang makisali sa kultura ng tsismis? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jade. 33 years old at gusto kong i-share sa inyo ang kwento namin ng mga kababata at katrabaho kong sina Ruby at Amber. Kaidaran ko rin. Sa tsismis iikot ang kwento naming tatlo. Tsismis na ang bitamina namin sa katawan, Papa Dudut. Kung sasakyan kami ay tsismis ang magsisilbing gasolina namin. Malaki ang tulong ng tsismis para sa aming pakikibaka sa pang-araw-araw. Ito ang nagsisilbing inspirasyon sa amin para bumangon at pumasok sa mga trabaho namin. Kung walang tsismis, baka naligaw na kami ng landas. Alam naming tsismis ang glue na nagdidikit sa aming magkakaibigang mga marites. Bata pa lamang ay mulat na kami sa tsismis. Sa parehas na barangay kaming tatlo nakatira ni na Ruby at Amber. Sa bawat kalabog, sa bawat bahay sa barangay ay tumatakbo na kaming magkakaibigan papunta roon para malaman kung ano ang nangyayari. Madalas na ipinagdarasal ko na juicy ang tsismis na maibagsak sa amin noon para naman may kapalit ang ilang beses kong pagkakadapa para lamang makaabot sa lugar na pinanggagalingan ng tsismis. Hanggang sa nakapag-aral at nakapagtapos na kami ay naging consistent pa rin kami sa pagiging tsismosa. Nakilala na kami na mga marites, hindi lang sa barangay namin kundi sa pinasukan naming paaralan noon. Hanggang sa makapasok na nga kami sa trabaho ay tsismis pa rin ang hobby namin. Nag-decide kami mag-apply sa isang kumpanya para magkasama-sama pa rin kaming tatlo. Hindi ko kasi ma-imagine ang buhay na hindi kasama sina Ruby at Amber. Dahil wala akong masyadong chemistry sa ibang mga nakakatsismisan ko. Iba talaga ang dating kapag nag-join forces kaming magkakaibigan. Kami nga rin madalas noon ang nilalapitan sa tuwing hindi klaro ang mga tsismis na umaabot sa iba naming mga kasama sa trabaho. Verified kasi ang tsismis naming magkakaibigan. Kaya tiwala ang mga kaopisina namin kapag nagmumula sa amin ang tsismis. At pinanindigan nga namin ang tawag nila sa amin na patron saints ng tsismis. Isang malaking responsibilidad yon na kailangan naming alagaan at panindigan, Papa Dudut. Ruby! Oh, Jade! Asan si Amber? Nag-CR lang saglit. Kumulo yung sikmura niya kasi kumain ng dahon ng akasya at ampalaya. Ew! Kumain siya ng ampalaya? O, di ba ang weird niya? Hindi ko na siya mahintay. I-isplok ko na sa'yo tong chismis na nasagap ko. Nakakapit ka na ba, Mars? Kapit na! Dali na! Naalala mo si Tin? Yung relihiyosa nating classmate nung high school? Siya nga. Lagi akong ginajudge niyan sa kulay ng blush on ko, ha? Girl, ginudge din naman kita doon. Bakit naman kasi orange ang napili mong kulay ng blush on? Eh kasi nakasale yun at saka yun lang kaya ng baong ko nun. Eto na nga, si Tin. Nalaman ko na tirador pala ng AFAM. Hala, seryoso ba? Di ba man-hater yun? Man-eater na siya. Huy, ano yan? Nananakpal na siya ng mga lalaki basta AFAM. Kaloka? Legit ba yan, ha? Kasi kakalat ko na yan.
Makaganti lang sa sinabi niyang mukha akong pongka na hinog dahil sa blush on ko noon. Saka ito pa. Alam mo bang siya pa ang nagpapadala sa mga AFAM para lang dalawin siya sa Pinas? Ay, true? Saan naman kumukuha ng pera yun? Eh di ba hanggang ngayon ibinubuhay pa siya ng nanay niya? At ito pa. Yung perang pinapadala niya sa AFAM, galing sa barangay tanod nila, nakabit niya. Ang juicy naman yan, Jade! May mas juicy pa ba kapag nalaman mong buntis siya ngayon at hindi niya alam kung sinong AFAM ang tatay ng pinagbubuntis niya? Baka naman yung barangay tanod ang ama. Hindi rin. Hindi ba sila nag-aano ng barangay tanod? Nagaano naman, kaya lang ang chika, imported chocolates daw ang pinaglilihian niya. Confirmed! Imported chocolates? Afam nga ang ama! Kasi kung yung barangay tanod ang ama, malamang bagong at manggalang ang pinaglilihian niya, di ba? Oh, anong latest? Oh, kumusta yung tiyan mo, Amber? Okay na. Hindi na talaga ako kakain ng ampalaya. Kiss na yan. May chika ako sa'yo. Pakilatag na ang chismis. Kailangan ko ng nutrients para sa sikmura ko. Nanghihina na ako. Si Tin, yung kaklase natin nung high school? Yung relihiyosa, pero mas matindi pa ang kulo kaysa sa nilulutong bigas. Alam ko na yan. Nabuntis ng AFAM. Hindi pa nga sure kung afam yung nakabuntis sa kanya. Malay mo yung... Barangay tanod sa kanila. Hindi yun ang nakabuntis. Sabi sa'yo, Ruby Ikaw ba naman paglian ng imported chocolates? Malamang pangitain na yung kung sino ang ama. Ang hina mo naman, Jade. Binase mo talaga sa pinaglilihian. Moderno na ang mundo ngayon. Hindi na yan ang basihan. Ano? Nakarating na sa akin ang ultrasound ni Tin. Ay, plakak! May pa-ultrasound! Amber 1, Jade 0. Mas lalong mahirap malaman sa ultrasound, no? Hindi naman makikita ron kung mukhang AFAM o mukhang Pinoy yung bata. Diyan ka nagkakamali. Malaki ang baby kahit 2 buwan pa lang. Mukha na nga raw grade 2. Ang OA na, ha? Pero malaki nga yung baby, so confirm na AFAM yun. Kung hindi man afam o yung barangay tanod, baka naman nasa lisihan ng kapre. Malaki, di ba? Ang saya talagang pag-usapan ng buhay ng iba. Ay, totoo. Kumiginhawa nga yung sikmura ko dahil sa chismis natin ngayon eh. Let's keep it up lang, mga sis. Hindi namin alam pero tuwing nakakasagap kami noon ng chismis ay lumalakas kami. Kapag lumipas naman ang 2 araw at wala kaming nasagap sa chismis ay nangihina kami at para kaming mao-ospital. Ganon kadependent ang mga katawan namin sa chismis. Lumobo na nga kaming 3 at nagkaroon ng maraming pekas. Sabi ng iba, yun daw ang senyales na naaabot na namin ang top level ng pagiging marites. Kahit na yung pekas naman namin ay dala ng peking rejuvenating cream na nabili namin sa online. Nung una ay napipikon pa nga kami sa tuwing kinakantsawan kami bilang mga marites sa trabaho namin. Hanggang sa nakasanayan na lang namin at nang tumagal, yung mga nang aasar na ang kusang lumalapit sa amin para makisagap ng latest chika. Kung magaganda lang daw kami, baka kami na ang kapalit ni na Iya Villana sa Chika Minute kapag hindi niya bet pumasok sa trabaho. Kinilig kaya kami sa mga sinabi nilang yon dahil feeling namin ay dekalidad na rin kami tulad ni Iya. Dahil doon ay ganado tuloy kaming mangala pa ng mga chismis at hindi kami papayag na meron kaming makahati sa trono ng pagiging 3 marites at reyna. Kaya lang dumarating din kami sa punto na para kaming nalolost sa buhay, yung tipong hanggang chismis na lang ba kami. Wala namang problema sa akin kung role ko sa buhay ay ang magpakalat ng chismis. Kaya lang minsan ay nadamay ako noon kapag nalulungkod sina Amber at Ruby. Siyempre bilang leader ay kinailangan ko mag-step up para pasayahin sila at gawin ang purpose namin sa buhay, ang maging mga dakilang mga marites. Hindi madali ang role na yon para sa amin at pinaliwanag ko naman sa kanila. Hindi lahat ay may talentong makasagap ng chismis. Hindi lahat ay binibiyayaan ng malilinis na tenga at matabil na dila. Kaya dapat namin yung gamitin sa chismis. Yon ang madalas kong ipaalala sa kanila. At pagkatapos noon, manunumbalik ang gana nila
sa pakikipag-tsismisan. Ruby, na-chismis ka today? Hindi masyadong juicy eh. Ikaw, Amber. Yung boss natin, may kabit. Alam na namin yan. Wala na bang bago? Yung kabit daw. Tsahin yung asawa niya. Alam na namin yan. Wala na ba talagang bago? Oras na ba? Anong oras na? Para mag-retire tayo sa chismis? Hoy, maghunos dili ka. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo, Amber. Sa wala nga tayong masagap na chismis. Halos lahat alam na natin. Bakit kaya ang tumal ngayon ng chismis? Baka dahil tag-ulan. May pamahiin ba na kapag tag-ulan nagtatago ang chismis dahil takot mabasa? Hula ko lang naman. Ang init ng ulo mo, ha? Sino bang hindi iinit ang ulo? Malapit na tayong mag-time out sa trabaho, pero wala pa tayong nasasagap na chismis. Nakailang balik na sa mesa ko si Leia. Bakit? Nakikisagap ng chismis. Sabi ko wala pa. Naku, dapat di mo sinabi kay Leia na wala tayong chismis. Di ka nag-iisip, Jade. Paano kung i-chismis tayo ni Leia sa iba na wala tayong kwentang mga marites? Alam mo ba kung gaano kasakit sa pride yun? Ilang taon na nating pinangangalagaan ang pagiging marites natin. Anong magagawa ko? Sa wala nga tayong chismis na matino ngayon. Oras na nga yata. Uy, wag kang ganyan, Ruby. Hindi pa ako ready bumaba ng trono natin. Mas masakit pa to sa break-up. Maging positive naman kayo. Bukas meron na yan. Abang lang tayo. Agahan kong pumasok sa office bukas. Ruby, dapat bantayan mo ang social media ng mga katrabaho natin. Check mo ron kung sino yung magpo-post ng madadrama. Lalo na yung magkakarelasyon dito sa office. Gumawa tayo ng intriga. Hindi tayo bababa sa trono natin. Ayan, ganyan dapat ang mindset. Sige, gagawin ko na lahat dito sa work yung pagsustalk sa Facebook. Huwag mo naman gawin dito sa office ang pang-i-stalk. Gawin mo sa bahay nyo. Mahuli ka pa niyan eh. Hindi na ako pinapasagap ng internet ang kapitbahay ko eh. Nagpalitan ng password ng wifi nila. Yan ba yung chismis mong nakikigamit ng panty ng nanay niya? Totoo naman eh. Nahuli ko na naka-low waist siyang pantalon. Alam kong panty ng nanay niya yung gamit niya. Worth it bang mawala ng internet para sa chismis na yon? Pati panty ng iba hindi mo pa pinalagpas. Ginawa ko lang ang responsibilidad ko sa lipunan. Oras na. Huwag namang ganyan, Jade. May ilalaban pa tayo bukas. Kung walang biyaya ngayon, bukas na bubuhos yan. Naisip ko, parang di naman nakakaganda kung kilala lang tayo bilang mga chismosa. Kailangan natin mag-level up. Hindi habang buhay tingin lang nila sa atin mga tagasagap ng chismis. Kung bababa na tayo sa trono, malamang tayo na ang pupuntiryahin ng chismis. Parang hindi ko pa kaya na ako naman ang iti-chismis. Wala na tayong choice. Kailangan na natin magpahinga sa chismis. Tama ka, Jade. Mag-alaga na lang tayo ng halaman at isda. Makabili na nga ng goldfish mamaya. Hamster kaya? Ano sa tingin nyo? Ako naman, lagi ko na lang kukumustahin ang mga kamag-anak ko sa probinsya. Ayan, meron na tayong pagkakaabalahan kapag tinalikuran natin ang chismis. Ang sad naman ito. Parang di ko pa kayang bumitaw. Nakabitaw na ako. Sunod na kayo. Hindi bumitaw sina Ruby at Amber Papadudut. Kaya naman kumapit akong muli sa chismis. Walang nagbago sa amin at patuloy pa rin noon ang pagpapakalat namin ng chismis. Kinailangan lang naming magpahinga ng ilang araw. Naniwala na lamang kami kay Ruby na dahil sa ulan kaya walang chismis. Nagkatotoo naman dahil sa unang pagsikat ng araw ay may chismis na kaagad na bumungad sa amin. Nagpakasaya na naman kami at binalita namin sa mga katrabaho namin. Nagtaka sila dahil nagbalik kami sa pagiging marites. Akala raw nila ay tuluyan ng kinalimutan namin ang responsibilidad namin sa lipunan. Pinaliwanag na lang namin na nagkaroon ng mental block sa chismis dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Marami namang natuwa dahil back in business na kami. Walang nakaagaw ng trono namin. Walang nagtangka. Ang kapal naman ng mukha nila kung pagtatangkaan nilang kunin ang nararapat para sa amin.
Papadudot, nagkaroon kami ng 100% patunay na sa chismis kami nilagay ng tadhana dahil alam nitong dito kami aangat. Natuwa kami dahil hindi ganon kahirap ang responsibilidad namin, lalo't chismis na nga ang kusang lumalapit sa amin. Kami na lang ang bahalang magpakalat ng chismis at pagkatapos noon ay masaya na ulit ang mga kaluluwa namin. Aaminin namin na ilang beses na kaming naiskandalo dahil sa chismis na pinakalat namin. Pero mabilis din namang nabubura yon. Wala talagang naglakas ng loob isa man sa mga chinismis namin na ireklamo kami. Alam kasi nila na kapag nilabanan nila kami ay mas lalo namin na pupundihin ang mga chismis at hahagilapin namin para lamang matakot sila. Hinayaan na lang nila kaming gawin ang gusto namin dahil naniniwala silang namamatay din naman. Hindi kami kundi ang chismis. Minsan nga pakiramdam ko ay pinapanalangin na rin ng mga chinichismis namin na maaga kaming pumanaw. Naiintindihan naman namin ang pinasok naming buhay. Hindi naman kami pwedeng umatras. Ito ang laban naming mga certified marites. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Niyakap namin ng pagiging chismosa, Papa Dudut. Dahil para sa amin ganito ang magpakatotoo. Marami kaming naging bashers dahil daw sa naninira kami ng buhay ng iba. May mga nagsabi na pinangungunahan at nakikialam kami sa buhay ng iba at hindi raw yon tama. Siyempre pinaglaban namin na may tungkulin kaming mang-entertain ng iba dahil sa mga chismis. Yun ang role namin sa mundong ito at hindi dapat nila kinokontra. Marami kaming sagot sa tuwing inaaway kami ng ibang tao na hindi nakakaunawa na hindi dapat pinepersonal ang ginagawa naming serbisyo. Hindi ba nila naisip na tuwing mabagal ang internet o walang kuryente kaming mga chismosa ang nilalapitan nila para maaliw? Ni isang beses na pasalamat ay wala kaming natanggap mula sa kanila tapos ay ibabash pa kami. Marahil hindi lang nila maunawaan na magandang bagay naman talaga ang chismis dahil maganda ito sa mental health lalo na kung ang mga taong kailangan ng pansamantalang iisipin o pagkakabalahan, hindi ba? Para hindi sila mainip. Hindi naman palaging mali ang chismis at iyon ang patuloy naming pinaglalabang magkakaibigan. Dahil alam naman naming mas angat ang kabutihang dulot ng chismis. Sana kung makita yon ng ibang tao para hindi na nila kami kailangan pang i-judge na para bang sugo kami ng impyerno. Mahilig lang talagang magkunwari ang mga tao na ayaw sa chismis. Pero kapag may napapakinggan naman silang nakakaintriga mula sa ibang tao ay natutuwa naman sila. Mga mapagpanggap at nagmamalinis na mga tao na akala mo'y ni minsan ay hindi nakinig sa mga chismis. Yon madalas ang mga taong ang sarap gawa ng kwento para lamang makaganti. Kaya lang syempre ayaw naman naming magalit sa amin ang tadhana dahil lang sa pagpatol sa mga hindi nakakaunawa sa amin. Hindi na kami nakipagtalo pa sa iba. Mas priority namin yung mga taong naniniwala at tumutulong sa amin sa pangangalap ng chismis para makapagserbisyo kami ng maayos sa mga taong nasa paligid namin, Papa Dudut. Ang fulfilling ng araw na to. Quality na chismis sana please ang laging dumating. Yung chismis na kahit ilang dekada nang lumipas, pag-uusapan pa rin. Ay, nakakatuwa na nakapaghatid tayo responsibly ng mga chismis ngayon. At konti lang ang pumalag sa mga chismis na ikinalat natin. Unti-unti natatanggap na sa lipunan ang malaking ambag ng chismis sa ating buhay. Plakak! Ilang buhay na rin ang nabago natin dahil sa chismis, hindi ba? Ay sobra!
Naalala ko nung nagkahiwalay yung kapitbahay ko at yung jowa niya dahil sa akin. May bubog ka talaga sa kapitbahay mo, no, Ruby? Sino ba namang hindi magtatanim ng galit sa kanya? Pinalitan niya ng password yung wifi niya. Ang lakas ng tampo mo, Ruby. Kailan ba mawawala yan, ha? Napaghiwalay mo na nga silang magjowa. Move on ka na. Mas magandang magpatawad kesa manatili sa galit. Di ba, Jade? Ay nako, hindi ako magpapatawad kapag may ginawang hindi maganda sa akin. Walang magpapatawad. Gaganti ako. Kaya go lang, Ruby. Naiintindihan ko kung bakit nasasarapan kang gumanti sa kapitbahay mo. Hindi lang naman to dahil sa pagganti, no? Sabi nga natin, di ba? Malaki ang responsibilidad nating mga chismosa sa mga nasasakupan natin. So, pabor pa pala ng kapitbahay mo yung ginawa mong chismis sa kanila ng jowa niya? Ex-jowa na. Nakakaawa kaya yung ex ng kapitbahay ko. Buti nga nagkahiwalay sila eh. Balang araw, magpapasalamat silang pareho sa akin. Lalo na yung ex ng kapitbahay ko. Ano bang nangyari? Hindi mo na kwento sa amin yan, ha? Paano yung kapitbahay ko kasi? May kaharotang ka-work niya at dinadala niya sa bahay niya kapag nag-out of town yung ex niya. Ilang beses ko kaya nahuli yun. Minsan hindi niya alam, binidyo ko. Ayun, pinadala ko dun sa ex niya. Alam ba na ikaw nagpadala ng video? Mamaya niyan pag initang kalalo ng kapitbahay mo. Maingat na Marites ito, no? Siyempre gumamit ako ng dummy account at sinabi kong isa akong concerned citizen na napadaan lang. Ang galing, ha? Di ka talaga pinaghihinalaan yan? True! Alam ko namang mataas ang IQ ko. Nahasa ng chismis, kaya nakapag-isip ako kagad ng paraan para hindi malaman na ako yung nagsumbong. Ang winner mo dyan, ha? Naniwala ba naman yung ex ng kapitbahay mo? Aba syempre, may ebidensya na eh. Kung hindi siya maniwala, wala na ako magagawa. Wala akong gamot sa pagiging tanga. Bad ka. Pinaghiwalay mo sila. Hoy, hindi sila para sa isa't isa, no? Ako naging daan para makita nila yon. Hindi talaga sila bagay sa isa't isa, mga te. Kumusta naman yung ex ng kapitbahay mo? May balita ka pa ba? Nakakausap ko sa dami account ko. Kinumusta ko. Sabi niya mas okay na raw siya ngayon kesa nung dati. Tama lang daw ang desisyon niya makipaghiwalay para may chance pa siyang makita yung the one para sa kanya. Nakaka-proud ka, Ruby. Hindi lahat ng tao ay kaya makialam sa relasyon ng iba. Paano kung yung mga sunod na mapaghiwalay mo para naman pala sa isa't isa? Pwede naman mag-sorry. Tsaka, tao lang ako. Nagkakamali rin. Di ba? Natuwa ako para kay Ruby dahil meron na naman siyang panibagong purpose sa buhay. Ang paghiwalayin ang mga magkakarelasyon na hindi naman meant na magkasama habang buhay. Nainggit nga ako sa kanya kasi parang gusto ko ang role na yon, pero kailangan kong makontento sa pagiging leader ng mga chismosa. Malaking responsibilidad ang bagay na yon at naiintindihan marahil ang tadhana na hindi ko kayang kumuha pa ng isa pang responsibilidad dahil masyado pang mabigat yung ginagawa ko noon. Si Amber naman ay pinanindigan ang pagiging kanang kamay ko sa pagkalap ng chismis. Siya rin yung laging nagtatanggol sa akin noon sa tuwing may nangaaway sa akin dahil sa ginawa kong chismis. Grabe ang chemistry naming tatlo at natutuwa ako na pinagtagpo kami mula pagkabata. Nakatulong din na pareho naming chismosa ang mga magulang namin, kaya dahil doon kami ang unang nagkaroon ng interes sa hobby naming yon. Hindi ko makakalimutan ang unang araw na nakilala ko silang dalawa. Pumunta kami ng nanay ko sa bahay ni na Amber para mang-away. Yung kasing nanay ni Amber pinagkalat na may UTI raw ang nanay ko at nakuha raw yon sa ex niyang seaman. Nagalit ang nanay ko at sinama pa ako para may kakampi siya. Nasaktuhang andun din sa bahay ni na Amber ang nanay naman ni Ruby. Manikurista kasi ang nanay ni Amber, ang nanay ni Ruby na naging kaibigan na niya sa huli. Nagdalo ang nanay ni Amber at ang nanay ko. Habang nakikinig naman ang nanay ni Ruby na sa huli ay umawat na para hindi na lumala pa ang pagkakagulo. Hindi ko na maalala kung paano sila nagkabate. Basta noong araw din yon sila nagkaayos. Doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan nilang tatlo at doon na rin naging simula ang pagkakaibigan namin ni na Amber at Ruby. Lagi kami ng nanay ko sa bahay nila Amber habang nagchichismisa ng mga nanay namin.
Kami namang tatlo ni na Amber at Ruby ay nakikinig sa mga chismis. Yon, Papa Dudut, ang naging dahilan kung paano kami napunta sa ganitong klase ng buhay. Amber, Ano yun? may sasabihin ako sa'yo. Chismis ba yan? Hintayin natin si Ruby. Kailangan ko lang kasi ng advice. Teka, hindi yan chismis? Mukhang seryoso ka ah. Nagkaroon tuloy ako ng problema sa relasyon ko. Kay Felix? Malamang, meron pa ba ako ibang karelasyon? Nagtatanong lang, ang init ng ulo mo ah. Sino ba namang hindi iinit ang ulo? Pakiramdam ko kasi may kabit siya. Baka naman nag-overthink ka lang. Normal yan sa mga malapit ng ikasal gaya mo. Napapraning ka lang. Hindi ba kapraningan yung nagpalit siya ng password sa cellphone niya at Facebook nang di nagsasabi sa akin? Ay, alam mo ang password ng Facebook at cellphone niya? Sana all. Malamang, yun kaya ang sikreto ng matibay na relasyon. Dapat alam mo ang password ng jowa mo. So alam din niya yung password sa cellphone at Facebook mo. Syempre hindi. Kasi kailangan niyang pairalin yung tiwala niya sa akin, di ba? Tapos ikaw wala kang tiwala sa kanya. Bakit ba parang mas kinakampihan mo pa siya? Ako nga tong niloloko niya. Hindi pa naman confirmed kung niloloko ka nga ni Felix. Bakit siya nagpalit ng password? Baka lang nakalimutan niya yung dating password niya tapos maglalagin siya sa ibang computer. Ganyan. Kaya nag-change password. Normal naman na yan. Si Ruby nga monthly kung magpalit ng password. Malala ang pagiging makakalimutin. Di sana tinanong niya sa akin kung nakalimutan niya, di ba? Memorize ko by heart ang password niya. Sana napapraning ka lang. Sana nga. Pero iba talaga kutob ko eh. Bukod sa password, ano pa kasi yung napansin mo? Lagi na siyang naliligo. Parang normal lang naman yung maligo lagi. Mare, ibahin mo si Felix. Mula nung naging kami, swerte na kung makaligo siya ng 4 na beses sa isang linggo. Ngayon kasi araw-araw na eh. Di ba nakakapraning? Gusto lang niyang maging mabango. At ito pa, lagi na siyang nagsusot ng sapatos tuwing lumalabas siya. Lagi lang kaya siyang nakatsinelas. Ultimo kasal ng kapatid niya, nakatsinelas siya. Nag-promise siya sa sarili niya na hindi siya magsasapatos dahil gusto niya laging nakakahinga yung mga paa niya. Lahat ng tao pwedeng magbago ng nakasanayan o gusto. Mas lalo akong napraning sa sinabi mo eh. Di ibig sabihin pala, nagbago na rin siya ng feelings para sa akin? May bago na siyang gusto? Hindi naman ganun. Ay nako, mali ang naisip mo sa sinabi ko. Para ako nanghihina dahil sa problema ko kay Felix. Wala ka pa namang problema kay Felix. Siguro may mga pagbabago lang din talaga siya sa sarili niya. Oh, ayan ka na naman. Nakakapraning yung sinasabi mo. Pagkatapos ng usapan namin ni Amber ay medyo nakahinga ako ng maayos. Pero aminado pa rin ako na gumugulo sa isipan ko ang napapansin kong pagbabago sa fiancé ko na si Felix. Kahit nga dumating na noon si Ruby at sobrang juicy ng chismis niya ay hindi pa rin ako napasaya. Napansin naman ni Amber yon at kinausap akong muli, Papa Dudut. Nakisali na rin sa usapan si Ruby. Same sila ng payong dalawa na matino naman si Felix at dala lamang ng kapraningan ko dahil sa nalalapit naming kasal ang nararamdaman ko. Pinilit ko na lamang maniwala sa mga sinabi nila para lamang kumalma ako. Nagpaalam na ako para umuwi ng bahay dahil nangihina pa ako at kailangan kong mapag-isa. Hinayaan naman nila ako, Papa Dudut. Minessage ko si Felix para itanong kung pwede siyang dumaan sa bahay pero sabi niya ay may mga gagawin pa raw siya sa kanila. Isa na namang napansin kong pagbabago sa kanya. Kasi dati naman, isang text ko lamang sa kanya ay agad naman siyang pupunta sa bahay. Kahit na hindi nga ako mag-message sa kanya noon ay kusa na siyang magtatanong kung pwede akong dalawin. Alam ko namang nagbago na siya. Hindi nga lang masyadong solid ang ebidensya ko para ibintang yon sa kanya. Sa loob kasi ng 8 years naming relasyon ay malaki naman ang naging tiwala ko sa kanya, lalo na noong binigay niya ang password niya sa akin.
Sa loob ng 8 years namin ay naging masaya ako sa piling niya at mas lalo akong naging masaya nung inaya na niya akong pakasalan. Kaya lang after ng proposal ay parang may naging pagbabago sa kanya. Halos hindi ko maramdaman na mahal na rin niya ako. Nung una ay iniisip kong baka dala lamang ng pressure at gasto sa pagpapakasal yon. Usually naman kasi, ang mga lalaki kapag usapang pera ay pinoproblema talaga nila madalas. Kaya lang, noong tumagal pa, alam kong hindi na yon dahil lamang sa pera. Talagang nagbago na siya. At hindi ko naman siya magawang kausapin tungkol doon dahil hindi ako handa sa mga isasagot niya. Baka kasi biglang makonfirm ang laman ng utak ko. Hindi ko kayang mawala si Felix sa akin dahil alam kong siya ang reward ng tadhana sa akin. Mula sa mga chismis na naitulong ko sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa napansin kong pagbabago kay Felix ay na-stress at nalungkot na rin ako. Napapadalas noon ang mga panaginip ko na nag-cheat sa akin si Felix. Hindi ko alam kung dala lang ba yon ng kaka-overthink ko na may iba na siya pero para kasing totoo yung mga nasa panaginip ko. Ibang-iba ang mga babae ang napapanaginipan kong nilalandi ni Felix. Meron dong isang matandang babae na pinapahiran ni Felix ng ointment sa tuhod. Naisip ko na madalas ang mga crush ni Felix ay yung mga babaeng may edad na. Hindi ko alam kung dala yon ng mommy issues niya. Pero lagi akong nagsiselos noon sa mga matatandang babae na crush ni Felix. Yung isa ko pang napanaginipan may kahalikan daw na ibang lalaki si Felix. Doon ako muntikang mabangungot dahil nga sa nakipagsabunutan daw ako sa lalaking kahalikan niya. Nagising akong pawis na pawis at puno ng galit noon. Gusto kong itanong kay Felix kung kasama ba sa pagbabago niya ang sexuality niya pero baka awayin niya ako. Hindi ko talaga alam ang mensaheng hatid ng mga panaginip kong yon, Papa Dudut. Sinikap kong mag-research sa internet pero ang sinabi lang daw na ibig sabihin ng mga panaginip na yon ay ang kawalan ko ng tiwala kay Felix. Totoo naman din, Papa Dudut. Nagsimula lang naman lahat ng panaginip na yon mula nang napansin ko ang pagbabago sa kanya. Kaya naman, nakaginhawa ko kahit papaano sa nabasa ko sa internet. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy ko na lamang ang pang-i-stalk sa Facebook ng mga target kong i-chismis para may pagkaabalahan ng utak ko. Nag-work naman pansamantala at bumalik naman ako sa kaka-overthink sa relasyon namin ni Felix. Kaya naman naisipan ko makipagkita sa mga kaibigan ko. Sakto namang day off naming tatlo kaya nagkita-kita na kami. Napansin nilang malungkot at stress ako kaya kinumusta nila ako. Alam naman nilang dahil yon kay Felix. Natuwa ako dahil may mga kaibigan akong katulad ni Amber at Ruby na handa kang damayan kahit mas importante ang chismis para sa aming tatlo. Huwag mo masyadong dibdibin yung panaginip mo. Hindi naman nagkakatotoo yan. Ako nga na naginip ako na nanalo raw ako sa loto. Pero hanggang ngayon wala naman. Bakit? Tumaya ka na ba sa loto? Hindi pa. Kaloka ka, Amber. Umaasa ka naman nanalo, hindi ka naman tumataya. O basta ang point ko rito, hindi totoo ang panaginip. Baka kabaliktaran pa ang ibig sabihin niyan. Baka super loyal din naman talaga sa'yo si Felix. Nakikita naman namin yung mula nung naging kayo eh. Tama. Saka sa 8 years nyo, nahuli mo na ba siyang nagloko? Hindi pa naman. Kaya lang baka ngayon na siya nag-start magloko. Baka sawa na siya sa akin. Grabe ang kapraningan mo, ha? Mahal ka ni Felix. Alam naming lahat yun. Pero bakit di ko naramdam? Baka masyadong busy. Di ba sinabi mo dati na nagdo-double shift siya sa trabaho para makaipon sa dream wedding mo?
Tapos 'di ba sabi mo rin dati na siya yung umaasikaso ng kasal nyo? Pagod lang siya sa kakatrabaho at pag-aasikaso ng kasal nyo. Pero sigurado kami na hindi siya pagod sa'yo. Huwag ka nga mag-overthink. Sana nga, ganun eh. Kaya lang alam kong may mali. Ayokong mangbintang pero ramdam ko may iba siyang babae. Kami na ang bahala mag-imbestiga kung meron man siyang babae. Basta ikaw, kumalma ka lang dyan. Maging fresh ka lang bago ang kasal nyo. Uy, next year na yun ha! Umayos-ayos ka. Gusto ko, magsuot ka ng little black dress para umaura. Tutulungan ka namin kasi nakabili na ako ng gown ko. Kung meron mang ibang babae si Felix, ipapa-reimburse ko sa kanya yung nagastos ko sa gown at heels. Damay pa yung down payment ko sa makeup artist ko. Ayoko magkahiwalay kay ni Felix dahil feeling ko para talaga kayo sa isa't isa. Etos ka. Ganyan din yung sinabi mo sa kapatid mo at sa ex niya pero pinaghiwalay mo pa rin. Iba naman kasi itong sina Felix at Jade. Alam kong kaya pa tong maayos kaya hindi solusyon yung hiwalayan. Kayo na talaga ang bahala. Ayoko na kasing mag-overthink eh. Oo, kami nang bahala na mag-imbestiga. Aalamin ko lahat ng Facebook na mga ka-work niyang babae. Ako naman yung hahagilap sa mga kabatch niya sa school at iba pang mga kaibigang babae. Wala siyang kaibigang babae. Puro lalaki lahat. Pati na rin yung mga kaibigan niyang lalaki. Hindi naman sa nanguhusga ha, pero malay mo, may lalaki pala si Felix. Di ba nga napanaginipan mo yun? Kala ko ba gagawa ka ng paraan para din maghiwalay sina Felix at Jade? Bakit parang nangiintriga ka na naman para magkahiwalay na sila? Loka! Gusto ko lang ilatag ang mga pwedeng nangyayari sa sitwasyon nila ni Felix. Lahat kasi posible. Basta gawin niyo lahat ng pwedeng gawin para malaman ko yung totoo. Ayaw mo ba kasing diretsahin na lang si Felix? Hindi ko kaya. Baka iwan niya ako. Saka wag muna no. Hanggat wala sa mga kamay natin ang ebidensya, hindi pwedeng kumprontahin ni Jade si Felix. Malamang hindi yun aamin. Saka na kapag nakuha na natin lahat ng proof kung may kabit siya. Handa na ba ang puso mo kapag nalaman mo meron siyang iba, Jade? Paghahandaan. Pinasa ko na sa mga kaibigan ko ang pag-iimbestiga tungkol kay Felix. Sa aming tatlo, ako ang pinakamagaling na mag-imbestiga. Pero sa pagkakataong yon, parang wala akong kakayanan na gawin ang bagay na yon. Masyadong personal ang investigasyon para sa akin at baka mapangunahan ako ng emosyon at magkamali pa ng makukuhang mga detalye. Saka baka hindi ko rin kayanin pa kapag may nalaman akong hindi maganda tungkol kay Felix. Kaya mas mabuting ang mga kaibigan ko na lamang ang gumawa noon. Pinayuhan naman nila akong mag-focus muna sa chismis at personal na buhay ng iba para hindi ako mapraning. Baka makagulo rin kasi ako sa investigasyon nila, lalo't pakialamera pa naman ako. Hindi naging madali ang paghihintay na malaman ang totoong nangyayari kay Felix. Pero alam kong kailangan kong tiisin kung gusto kong makuha ang sagot sa kung bakit siya biglang nagbago. Sa paglipas ng mga araw ay sinikap kong walang iparamdam na pagbabago kay Felix para di rin siya maghinala na may ginagawa akong investigasyon tungkol sa kanya. Kilala pa naman ako ni Felix bilang investigador, kaya konting maling galaw lang ay paniguradong makakahalata na siya. Doon ako naging maingat, Papa Dudut. Kahit nga ang pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko ay hindi ko pinapakita kay Felix dahil paniguradong makakaamoy siya, Papa Dudut. Wala pa rin nakalap ang mga kaibigan ko tungkol kay Felix at nakailang stalk na raw sila ng Facebook niya, pero wala silang nakita. Si Ruby nga raw minsan ay tumatambay pa sa baba ng opisina nila Felix pero lagi raw mag-isa si Felix na umuuwi. Sinubukang i-check ni Amber ang mga pina-follow at bagong ad na friends ni Felix pero wala rin siyang napala. Hindi rin naman daw kasi malike ng posts at pictures si Felix. Totoo naman yon, kaya nahirapan din akong i-check kung meron siyang ibang babae dahil hindi rin naman masyadong active si Felix sa social media. At ginagamit lamang ngayon para makipag-usap sa mga kaibigan, pamilya niya at sa akin. Kinatuwa ko na lang din sa huli na wala akong nakuhang ebidensya na may babae si Felix, Papa Dudut.
Amber, sa pag-iimbestiga kay Felix, ha? Alam ko hindi kayo nakapag-focus ni Ruby sa mga chismis. Pero sobrang thank you kasi nakatulong kayo para mawala ang kapraningan ko. Wala yun. Ano ka ba? Masaya lang din ako na makakatulog ka na ng maayos at hindi ka na mapapraning kakaisip kung may babae o lalaki si Felix. Basta confirm na wala ngang iba si Felix. Babae man o lalaki. Ang saya ko! Anong oras kaya makakarating si Ruby? Malilate daw ng konti. Kinuha pa yung pinalaundry niya. Sakto. Bakit sakto? Kasi hindi ko alam kung paano ko to sasabihin sa'yo eh. Kinakabahan naman ako sa'yo, Amber. Magagalit ba ako sa sasabihin mo? Mas masasaktan siguro. Ano yun? Sabihin mo na. Si Ruby kasi. Anong meron kay Ruby? Nakita ko sila ni Felix na pumasok sa isang hotel. Baka nagkasalubong lang doon. Kasama mo ba si Felix na nag-hotel this week? Hindi. Magkasama sila na nag-book ng kwarto. Sigurado ako. Sumunod ako eh. Kung gusto mo, sasamahan kita sa hotel na yun para maniwala ka. Pwede nating ipacheck ang CCTV o kaya yung guestbook. May kilala ko ron. Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Hindi ko alam paano sasabihin sa'yo kasi lagi nating kasama si Ruby. Paano ko siya haharapin ngayon? Anong sasabihin ko sa kanya? Basta wag mo lang akong idadamay dyan ha. Kunwari hindi galing sa akin yan. Aalis na ako. Uy, teka, aalis ka na. Huwag mo naman akong iwang mag-isa kasama si Ruby. Hindi ko alam paano siya haharapin. Andyan na siya. Sorry Jade, pero naibigay ko naman yung impormasyon na kailangan mo. Kung gusto mo, pwede kitang samahan dun sa hotel na sinasabi ko para ipakita sa yung ebidensya. O, aalis na ako ha. Bye! Amber! Amber, sandali! Oh, ano nangyari kay Amber? Di man lang ako pinansin. Nagmamadali pang umalis. Nag-away ba kayo? Medyo nagkatampuhan lang. Napikon yata sa joke ko kaya nagmadaling umalis. Ayaw mo na siya. Typical na Amber, no? Ang bilis mapikon pero kapag siya naman ang aasar, G na G! Oo nga eh. Typical na Amber. Umorder ka na ba? O kumain na kayo ni Amber? Nagkape lang kami. Ikaw, order ka na. Jade, babalik pa ba si Amber? Mukhang hindi na. Bakit? Mabuti naman. May kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero alam ko na kung sino ang kabit ni Felix. May kabit si Felix? Akala ko ba wala? Last week ko lang nakumpirma. Naalala mo ba nung pumunta sa Batangas si Amber 2 weeks ago? Di ba may out-of-town meeting din nun si Felix? Naalala ko na. Silang dalawa ang magkasama sa isang resort sa Batangas. Pwede kitang samahan dun sa resort na yon para ma-check yung CCTV at guestbook nila. May kilala ko dun. Totoo ba talaga to? Hindi rin ako makapaniwala nung una. Pero nung pinakita sa akin yung CCTV footage ng kakilala ko, dun ko na nakumpirma. Sasamaan kita kung gusto mo. Kaya mo ba akong samahan na kausapin si Amber tungkol dito? Sorry Jade ha, hindi ko kaya eh. Paki-promise na lang sa akin na hindi mo sasabihin sa kanya na galing sa akin yung impormasyon na to ha. O paano, alis na muna ako ha. May kailangan pa pala akong asikasuhin eh. Agad na tumayo si Ruby para umalis na. Hindi na niya ako nilingon pa at hindi ko na siya tinawag pa. Naiwan akong mag-isa sa upuang pangtatluhan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga napakinggan ko. Hindi ko alam papadudot kung prank lang ba nila yon at umaasa kung ganun na nga. Pero lumipas na ang ilang araw, parehas pa rin ang sinasabi nila sa akin. Hindi ko alam kung kanino ako maniniwala noon. Hindi ko pa pinupuntahan ang hotel na sinasabi ni Amber at ang resort na sinasabi ni Ruby. Naguluhan po ako sa mga nangyayari na maski si Felix hindi ko magawang harapin at kausapin. Napansin ni Felix na aligaga at balisa na ako. Hindi ko na maitago sa kanya ang totoong nararamdaman ko pero mas pinili kong wag munang magsalita kahit gaano pa karami ang impormasyon na tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na alam noon kung sino ang papaniwalaan, papadudot.
Hindi ko iniwasan sina Ruby at Amber para hindi sila makahalata na may alam ako sa mga nangyayari. Sa pagitan naman nilang dalawa ay maayos pa rin silang nagkakausap. Nakakasama ko pa nga sila sa tsismisa na parang walang nangyari. Kaya lang ay nag-ingat na ako sa kanilang pareho. Hindi ko pa rin alam kung sino sa kanila ang totoong kabit ni Felix. Nagsimula na rin ako mag-imbestiga. Mali ko kasi na nasasabi ko sa kanilang dalawa ang mga alam ko tungkol kay Felix. Kaya madali lang silang nakakaiwas at nakakapagtago ng sikreto. Hindi ko pinahalata sa kanila ang ginagawa ko. Binawi kong muli ang kapangyarihan ko bilang leader ng mga Marites at aalamin ko na kung sino sa kanilang dalawa ang totoong kabit ni Felix. Papa Dudut, mga kabarangay, pwede rin kayong magsabi kung sino ang sa tingin ninyo sa dalawang kaibigan ko ang nagsasabi ng totoo. Sino sa kanila ang totoong kabit? Baka sakaling makatulong kayo dahil sa ngayon ay mag-isa kong hinaharap ang lahat ng problema at kalungkutan. Kaya naman malaking tulong ang pagbabahagi ko ng kwento ko sa inyo para lamang po mailabas ko ang sama ng loob ko sa mga nangyayari. Sana po sa tulong ng Barangay Love Stories ay makamtan ko ang hustisya na kailangan ko. Isang malaking pasasalamat ang hatid ko sa bumubuo ng Barangay Love Stories at lalong-lalo na sa Barangay LS 97.1. Muli maraming salamat po. Ako ang inyong kabarangay forever, Jade. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1